Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati mga kababayan nating OFW, kung nasan man kayong lupalop ng mundo. So, welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan lang natin yung mga iba-iba pang mga eksena nung nangyaring budget deliberation ng Office of the Vice President ni VP Sara at kay Senator Hontiveros. So, dito, makikita lang natin dito sa video na to kung paano tumiklop o sabihin natin hindi nila kaya yung sabihin natin yung presence ni VP Sara hindi kinaya ng ilang senador. So tahimik lang dahil random nila bad trip na si VP Sara at pwedeng pati sila hagupitin ni VP Sara. Well, siguro dahil alam nila na merong hawak na alas si VP Sara sa kahit sinong mga senador na nakaupo diyan sa budget deliberation. So, ano ba 'tong sinasabi natin? So, panoorin po natin 'tong video ito. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong video na to kung saan sinabi nga ni BP Sara na hindi daw siya plastic at hindi siya parang hindi siya nakikipagplastikan pagdating sa budget deliberation. Kasi alam naman natin, pagdating ng budget deliberation, talagang yumuyuko dyan yung mga head ng mga department na yan dahil siyempre, budget ng opisina nila yan, budget ng mga proyekto nila. So, kailangan nila yan para magampanan nila yung trabaho nila. Pero dito, hindi ganun yung naging attitude ni BP Sara na kailangan niyang lumuhod o kailangan niyang tumiklop dito kay Hontiveros para lang makuha yung budget na kailangan niya. So, panoorin po natin itong video nito. Senator Alan Cayetano is now recognized. Good afternoon, Madam Chair, Madam Vice President, magandang hapon po, and welcome to the Senate. Magandang tanghali. I'd like to note that this committee is ruled by the women and kaming mga men ay nasa sidelines lang. I'd also like to note that although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na siyempre mas gusto kong dito parang nagiging mediator dito o nagiging peacemaker itong si Alan Peter Cayetano. Pero makikita niyo kung paano siya magsalita. So parang ramdam niya na kailangan niyang maging maingat na sa mga bibitawan niyang salita or mga bibitawan niyang mga biro o ano man. Kahit na alam niyang alam naman ni BP Sara na ano na kumbaga may part dito parang side siya ng mga Duterte kasi dati siyang running mate ni ni Pangulong Duterte. So kahit paano pwedeng sabihin kakampi ni BP Sara si Alan Peter Cayetano. Etong si Francis Tolentino, medyo hindi rin nagsasalita diyan ng time na yan kasi kumalas yan sa PDP laban So kumalas siya kay Pangulong Duterte. So hindi rin siya makakibo diyan, baka nga naman pati siya mahagupit ni BP Sara. Pero makikita nyo rito na kumbaga napaka-light lang ng mga binitawang mga statement ni Alan Peter Cayetano na kahit na alam naman natin na ramdam mo naman na kumbaga parang may konting pitik kay BP Sara, may konting pagsaway, pero alam niyo yung ingat na ingat siya sa mga bibitawan niya kasi kumbaga baka matrigger uli or ma-open si BP Sara pati siya mapagbuntungan ng sabihin natin ng hindi init ng ulo sabihin natin ng yamot kay siyempre kumbaga yamot dito si BP Sara kay Hontiveros. Ang iniisip siguro dito ni Cayetano baka pati siya madamay dun sa inis niya kay Hontiveros. Cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President regardless saan nanggagaling. So, a little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Risa naman na,
how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag-lunch na po ba kayo? And Dito, medyo bibiro-biro pa rito si Cayetano na major question ba yun? Parang ilang tanong niya eh, kung kumain ka na ba? So, dalawa lang yung tatanungin niya. So, unang-una kung kumain na daw ba si BP Sara. Siguro dahil nakikita niya na medyo mainit si BP Sara, eh baka nga naman gutom or sabihin natin nagugutom si BP Sara. Kaya medyo pinalalamig lang niya ng konti yung ulo ni BP Sara. So, maganda naman yung ginawa rito ni Cayetano para medyo maiba lang yung ambience muna. Kasi ramdam niya na ano eh, kumukulo yung aura ni BP Sara, eh, talaga naka-attack mode. So, kailangan niya munang pahupain ng bahagya. Kaya medyo malumana yung mga banat niya at medyo nagpapatawa ng konti. Para medyo bumaba ng konti, which is maganda yung ginawa dito ni, ni Senator Cayetano. Yes, Senator Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial yes, when it ma'am. comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin No. yung West Philippine Sea. Yes. But hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga So, tingnan nyo, biglang although may konting pitik yung ginawa ni Cayetano dahil be cordial din nga daw, pero yun nga, sinabi naman ni BP Sara dito, na cordial naman siya eh. Pero hindi siya plastic. Pero tingnan mo yung pilentik ng mata niya dyan, eh mukhang patama yung kay Hontiveros. So, parang sinasabi niya rito na hindi porket budget deliberation to, eh makikipagplastikan ako sa inyo kung ano yung nararamdaman ko na parang pipigilan nyo kung ano yung dapat kong isagot dahil ang pinag-uusapan dito budget ng OBP. Eh hindi ako ganun. What you see, what you get. Kung ayaw nyo ibigay, di wag. Di ba? So yun yung parang ito yung pinapakita ni BP Sara na hindi nyo kayang paluhurin pagdating sa budget dahil hindi ako kumbaga hindi ko after yung budget na yan. So whether ibigay nyo hindi yan, eh magtatrabaho ako. Ngayon, kasalanan nyo na lang yan kung hindi nyo bibigyan ng budget, hindi ko mabibigyan ng tulong yung mga kababayan natin humingi ng tulong. So ibabalik niya yung burden dito sa mga senador na hindi magbibigay sa kanya ng budget. Di ba? Saka pwede niya sabihin na, hindi ko kayo matutulungan, hindi ako binigyan ng budget ng mga senador eh. So, yan yung mga senador na binoto nyo, eh ayaw kayo mabigyan ng tulong sa pamamagitan ko. So, ang singilin nyo, yung mga senador na ayaw magbigay ng budget tulad ni Hontiveros. Ayaw ko bigyan ng budget. Gusto niya i-realign yung mga tulong na ibibigay ko sa inyo. O, doon kayo pumunta sa mga agency na nagbibigay ng ganyan tulong. Pumila kayo doon. Yan ang gustong gawin ni Hontiveros. So, pwede niya sabihin yun. Kaya dito, kitang-kita na na hindi nila kayang, alam niyo, pagdaruan sa palad nila, lalo na si Hontiveros. Nagulat siya na hindi niya talaga ini-expect na ganyan yung magiging stand ni BP Sara na naka-attack mode, even though budget deliberation yan. Kasi normally talaga nangyayari pag budget deliberation, makikita mo yung mga head ng mga agency na kahit na balahurain, oo lang ng oo. Puro lang yan, puro yes po, yes sir, yes ma'am, sige po, gagawin po namin, puro ganun. Pero si BP Sara, hindi ini-expect ni Hontiveros. So nakatikim pa siya ngayon dito. Hindi daw siya plastic pagdating dyan sa budget na yan. sabi ko po na hindi lang to legislative, political din. That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it could be properly answered, di ba? So kaya ko lang tinanong kung nag-lunch kayo kasi in the first 2 years, I know that you got a very warm welcome sa Senate. So I'm hoping sa budget hearing it doesn't change. O, di ba? Tingnan mo sabi ni Cayetano, for the past 2 years, warm welcome yung binibigay sa kanya. Pero ngayon, dahil nga nag-resign na siya sa gabinete ni Bongbong Marcos, iba na yung ambience, iba na yung simoy ng hangin. So, hindi na siya tanggap ng mga kapartido sabihin natin, yung ng administrasyon, dahil nga humiwalay na siya. So, yun yung nararamdaman din ni Cayetano.
So, parang binigyan na rin niya ng ano ng konting pahapyaw kung ano yung nangyayari talaga. So, hindi na kumbaga sinabi na rin naman ni First Lady Lisa Marcos, di ba, na bad shot na si VP Sara. So, ibig sabihin, hindi na talaga siya totally welcome sa administrasyon. So, tinuturing na siya ritong threat. Tinuturing na siya ritong kalaban sa politika. Pwede nga personal na rin na kalaban na, baka gang na rin yung tingin sa kanya. 'Di ba? Galing na rin mismo dito kay Cayetano. So kasi nararamdaman ni Cayetano na hindi na siya welcome or ginagatungan niya lang din. Pwedeng gano'n, 'di ba? Pwedeng ginagatungan lang din niya yung emosyon ni VP Sara kasi nga madalas din nakakabanggaan tong si Hontiveros tsaka si Cayetano. Lalo na ngayon, ang administrasyon natin. So, ah, merong hindi magandang experience itong administrasyon ni si Bongbong Marcos particular kay Cayetano. So, siguro pinapakita lang dito ni Cayetano kung ano yung talagang real picture pagdating kay VP Sara tsaka sa administrasyong Marcos. I remember ang daming pumunta sa lunch noon. So my question lang ma'am is what can we do for the Office of the Vice President? Meron bang ni-request sa DBM na wala sa budget niyo so that we can consider it at the proper time? Di ba? Nagtanong pa si Cayetano na baka nga naman meron pa siyang ibang project or dagdag, baka humingi pa siya ng dagdag budget para sa ibang proyekto pa niya na hindi ibinigay ng DBM. Kasi ang DBM ang mag-aalat kung papayagan ba yung hinihinging budget muna nung opisina ni VP Sara. So, tatanong si Cayetano, baka sakali nga naman, pwede nilang i-amend. Pwede nilang dagdagan yung budget kung sa tingin ni VP Sara kulang yung budget na ibinigay sa kanya ng DBM na pinag-uusapan dyan, pwede nilang dagdagan. Pero magugulat kayo sa sagot dito ni VP Sara. No, we are already okay with the approved budget from the Department of Budget. The approved proposed budget in the NEP from the Department of Budget and Management, and we leave it up to members of Congress to decide on the budget. Thank you. Kita nyo, 'di ba? Hindi na humingi ng dagdag na budget si VP Sara, although tinatanong siya ni Cayetano. So dito makikita nyo na talagang hindi siya after sa budget na budget ng opisina niya. So makikita natin kung anong klaseng karakter meron tong si VP Sara pagdating sa budget. So hindi siya greedy, hindi siya talagang luluhod sa mga senador pagdating sa budget kahit sa Kongreso. Hindi siya luluhod para lang magbigyan yung kanyang hinihinging budget. So, abangan natin kung ano yung magiging susunod na hakbang yung Hontiveros sa mga pinakakawalang tirada nito ni VP Sara. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.